Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Cancer, pauna mensahe ninyo ay shamanic healer. Ayan. So, there's cleansing and attunement dito na maaaring gagawin si Cancer. You know, maybe you are focusing on cleansing right now, no? Decluttering yourself, decluttering your energy field, your thoughts, your emotions, no, your feelings. Maaaring yun ang ganap dito for some of you, Cancer. So, what else? We have teacher. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, focused on learning. Focused on exploring something new, no? Maaring ang iba sa inyo nagro-research. Maaring ang iba sa inyo nag-aaral, no? Maaring ang iba sa inyo dito, teaching ang pinag-aaralan, no? Maaring education ang course ng iba sa inyo dito. Maari din na ang iba sa inyo dito heading towards a new path, no? Maaring bagong course, bagong field of study, maaring ganon ang ganap dyan for some of you. For others of you, maaring teacher talaga din kayo for by profession, ano? Prosperity, napakaganda. There is abundance and there is financial success dito na parating sa inyo. And siguro, ito na yung opportunity na hinihintay ninyo pagdating naman sa pangkaperahang aspeto. Maaaring this is what you are manifesting, you know, prosperity, abundance, and success. Kaya, i-ready nyo na, Cancer, yung inyong sarili para sa pag-receive ng energy na to of prosperity, abundance, and success. Kasi ito na yun, parating na mga opportunities na magdadala sa inyo ng mas abundant and prosperous energy. No? Magkakaroon na kayo dito ng kaluwagan siguro sa pera, no? Magkakaroon na kayo dito ng financial gain, additional wealth, maaaring ganon. So, what else? We have currents of emotions. There are uncontrolled feelings dito, no? Cancer, mag-iingat kayo dyan sa mga nararamdaman ninyo yan, no? Ipairalin ninyo dito ang self-control, lalong-lalo na kung ang pakiramdam na yan ay galit, no? Kasi maaari talagang ang feeling ko dito parang may outburst dito na maaaring maramdaman or mangyari sa iba sa inyo dito, Cancer. Kaya, as much as you can control your feelings, lalong-lalo na yung strong emotion na to, do so. Kasi unang-una, hindi rin yan healthy, di ba? Hindi rin yan makakatulong sa inyo. Mas mai-stress lang kayo dyan, magagalit kayo, kung meron kayong mga iniindang sakit, like hypertension, hindi makakatulong yan sa inyo. Kaya as much as possible, you know, kung alam ninyo na maaaring ikakagalit ninyo ang iyong sitwasyon, if you can avoid it, then do so. I-avoid ninyo yan. Otherwise, kayo lang din naman dyan na magiging kawawa, sasakit ang ulo ninyo, mai-stress kayo, hindi ba? So, what else? We have conscious steps. Ayan, considered action, looking forward. Ayan, so, ang iba sa inyo dito, feeling ko, you are moving on or moving forward with your life, but, very cautious kayo sa bawat step na gagawin ninyo. Sa bawat step na take ninyo, you are taking action cautiously dito, no? So that's really good, 'di ba? Kasi sinisiguro ninyo na okay ang bawat step na nagagawin ninyo, yung kalkulado ninyo, yung sigurado kayo na you are safe, no? So we have beneath the surface, ayan, hidden truth and something unknown. Maybe you're exploring something new dito na hindi ninyo, na wala kayong idea at all, no? So, maaaring ganun. Maaaring meron kayo ditong something na you are very curious about, no? Na gusto ninyong madiskubre. May gusto kayong malaman, may gusto kayong matutunan, yung ganon. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Scorpio
ay Goddess of Dreams. So, dito sa energy na to, Scorpio, your psychic abilities are on point at this time. Yan ang sinasabi dito, no? As a Goddess of Dreams. Kasi, meron kayong mga intuitive messages dito na maaring ma-receive. May mga downloads that are going to flow freely, no? Sa inyo sa ngayon. Maaring you will be sent a vision. Maaring may makita kayo dyan, no, na very predictive vision, kumbaga maaring ganun din ang ganap dito for some of you. So your intuition will be on point at this time, kaya take advantage of that, no, kasi yung mga downloads na yan na parating sa inyo, that is your guide, no, sa pag-navigate ninyo ng kung anumang klaseng circumstances ang meron kayo sa ngayon. And even dreams ninyo, no, maaring you're also being sent information through your dreams that will guide you on how you are going to navigate your situation sa ngayon. Kaya, maging aware kayo, no, maging aware kayo sa mga nare-receive ninyong impormasyon in any form. Okay, Scorpio? So what else? We have elementals, ayan, nature spirits, the 4 elements, the air, water, fire, ano pa ba? Earth, ayan. So lahat sila, no, yung mga nature spirits na yan are even siguro helping you dito, no, na makuha ninyo or ma-pick up ninyo yung mga guidance, no, na kailangan ninyong makuha or makita or marinig, no? Kasi maybe ang iba sa inyo dito, Scorpio, is praying, is asking for guidance, for enlightenment, for direction, for clarity, maaring ganon. Kaya you are being sent guidance, no, through your dreams, through vision, through your intuitive messages, and also through nature spirits, no? So maaring ang iba sa inyo dito mahilig mag-spend ng time outdoors with nature elements, kaya maaring through that as well, through your interaction with the nature, maaring binibigyan din kayo ng guidance dyan, no? At mapipick up din ninyo yan kung anong ibig sabihin ng mga yan, right? We have prosperity, napakagandang mensahe ito para sa inyo, that prosperity, abundance, and financial success are on its way to you, Scorpio. So, i-align nyo na ang sarili ninyo dito with this energy, no? Para nang sa gayon, ito yung makuha ninyo, ma-attract ninyo towards you sa ngayon. So, good luck to that. What else? Gaganda na dito yung ninyo, sitwasyon pangkaperahan that is going to change the landscape of your finances at this time. We have beneath the surface, ayan, there is hidden truth and something unknown dito na maaring curious kayo, no? You are curious about that. Meron kayong ginagawa sigurong pagre-research, pagtatanong-tanong, pag-aaral, because you want to explore, no, kung ano man ito na siguro may konting idea kayo, but you want to dig deeper into it. Maaring ganun ang gusto ninyo, kaya gumagawa kayo ng paraan dito para madiskubre ninyo or matutunan ninyo or malaman ninyo ang mas maraming detalye about whatever that is, no? So we have up from the depths and releasing difficulty. This is really beautiful energy. This is transformation. There is change dito na mangyayari sa inyong mga sitwasyon. And with this, kung ano man ang mga problema ninyo dito, maaaring sa ngayon mahanapan na ninyo yan ng solusyon. Maaaring sa ngayon you'd be able to see the light at the end of the tunnel na, because makukuha nyo na kung ano yung solusyon dyan sa problema. Makukuha nyo na kung ano yung dapat ninyong gawin para makalabas kayo sa challenging situation na yan, Scorpio? Kaya, finally, makakaahon na kayo sa hirap dito. Kung anumang klaseng paghihirap, anumang klaseng difficulty ito, makakaahon na kayo from that. Okay? So, what else? We have Archangel Raguel. Ayan, there's justice, there's harmony, there's solutions. Ayan. So, speaking of solutions, diba? Mahahanap nyo na talaga ngayon ang solusyon sa inyong mga problema. Kaya, you are going to release whatever it is, no? Na nagpapahirap sa inyo, nagpapabigat ng inyong pakiramdam, with this energy. Kaya,
you're getting what you deserve na sa ngayon. Scorpio, you're getting what you deserve. Kung anong meant for you, kung ano ang dapat na makuha mo, ma-experience ninyo, you are definitely getting that, no? Relationships, no? Kung meron man kayong mga pinagdadaanang rough patch sa inyong mga relationship, regardless kung yun ay love and romantic relationship, or friendship, or relationship with your family members, kung meron kayong rough patch na pinagdadaanan dyan, this time, maaaring magkausap na kayo, mag-come up kayo with a solution then, no? Peaceful resolution, magkakaroon na kayo dito ng mas harmonious na relationship, no? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pisces, we have animal totems. Ayan. So, dito naman sa animal totems, Pisces, ito yung specific animal na laging nag-show up sa inyo, no? Let's say, for example, nasa bahay lang kayo, nagbabrowse kayo ng inyong cellphone, at sa bawat pag-browse ninyo, sa bawat screen na makikita ninyo, laging meron specific animal na yan, no? Let's say, for example, butterfly, no? Maaring lagi kayo nakakakita ng butterfly. Tapos, pag tumingin kayo sa bintana, tumingin kayo sa labas ng bahay, you will be drawn again to look at a butterfly, di ba? Pag lumabas kayo ng bahay, lalakad-lakad na kayo kung saan man kayo papunta, and another butterfly shows up sa buhay ninyo. Or sa inyo, sa sarili ninyo, di ba? So, kung ano yun yung specific animal na laging nag-show up sa inyo, regardless kung nasaan man kayo, regardless kung ano man ang inyong ginagawa, kahit sa TV makikita ninyo, sa commercials, sa cellphone ninyo, kahit saan man sa movie na pinapanood ninyo, yung laging siya at siya ang lumalabas, no? That is your animal totem, no? Nagsushow up yan sa inyo consistently, it's because that is giving you a message, no? There is a special message na kailangan ninyong malaman. Kaya sila nag-show up sa inyo lagi, at kaya sila nagpaparamdam sa inyo. Okay? So, that is your animal totem. So, kapag may ganyan kayong experience, no, i-google nyo agad yan. I-google nyo po yan, no? Hanapin niyo ang symbolism ng kung anumang klaseng animal ang animal totem ninyo. Okay? Because there is a message there for you na kailangan ninyong malaman na makakatulong sa inyo sa inyong sitwasyon at this time. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have currents of emotion. So, parang outburst or bugso ng damdamin. Maaring ganon ang ganap dito for Pisces. Maaring may mga sitwasyon dito na ilalabas dito ang inyong strong emotion. Maaring galit yan, na strong emotion na yan, Pisces. Kaya, as much as possible, no, kung kaya pa ninyong iwasan na maramdaman ninyo yan, galit, magkaroon ng outburst, gawin ninyo. Because otherwise, diba, baka pagsisihan nyo lang din yan, or otherwise, alam mo yun, makapagdulot yan ng hindi maganda or hindi komportableng pakiramdam sa inyo in the end. Diba? So, what else? Archangel Haniel, there's joy, blessings, and intuition. So, your intuition will be on point then at this time. Kaya, make sure, na i-access ninyo ang gabay sa inyo na pinapadala through intuitive messages. Your intuition is on point, so take advantage of that as well. Na marinig ninyo, ma-access ninyo kung ano yung divine guidance para sa inyo. That could help you navigate your situation sa ngayon, no? There are blessings coming in then, no? At ang mga blessings na yan, yun maghahatid sa inyo ng joy, ng sobrang lalim na happiness dito for you, Pisces. So, what else? We have kinship. Yan, there is community and your group. Ang iba sa inyo dito, Pisces, maaaring you are feeling that you belong, no? Doon sa kung anumang grupo or sa kung anuman ang kinabibilangan ninyong organisasyon,
work environment, yung gano'n, no? Kasi maaring bago kayo sa sitwasyon na to or bago kayo sa lugar na to. Bago kayo sa trabaho siguro, may mga bago kayong kaibigan, may mga bago kayong kapitbahay, yung mga ganun ba, no? Those are just examples. And ang maganda rito, kahit bago kayo, you are feeling that, welcome na welcome kayo sa grupo na yan, sa bagong grupo na yan, ano? Maybe you are feeling this sense of familyhood, no? Yung ganon, yung tanggap na tanggap kayo, kumbaga. Kaya masaya, no? Ang magiging experience ninyo dyan. We have up from the depths, ayan, releasing difficulty. Napakaganda nito kasi may solusyon na dito sa mga problema ninyo. May solusyon na at saka makakaalis na kayo sa kung ano man ang difficult situation na to. This is the time of moving on, no? From whatever this situation is na talaga namang nagpahirap sa inyo, nagpasama ng inyong loob, bigat ng inyong kalooban, ng inyong isipan, yung mga ganon, no, Pisces? So, ano na to? Parang you are seeing the light at the end of the tunnel na, kung baga, at this time. So, what we have here is number 1, mindfulness. Ayan, so quiet mind, peaceful presence. Maaring ito din ang isa sa kailangan ninyong gawin sa ngayon, Pisces. Magmuni-muni kayo, patahimikin nyo muna yung inyong isipan, i-experience ninyo dito yung peace, yung tranquility, yung gano'n. Maaring ito rin na mararamdaman ninyo, ma-experience ninyo because paalis na kayo or makakaalis na kayo dito sa kung ano man ang difficulty sa buhay, 'di ba? Makakaahon na kayo sa hirap dito kung ano man ang klaseng paghihirap ang dulot nitong sitwasyon na to sa buhay ninyo. You are coming out of that. Kaya siguro finally magkakaroon na kayo ng katahimikan, kapayapaan sa isip at sa dibdib ninyo. Makakapag-relax na kayo, magkakaroon na kayo ng inner peace, kumbaga, no? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.